Amen. Hallelujah. Are we good? God is good. At sana nawa ang ating kalagayan ay good din because God is good. Amen po ba? So ating pong sa ating paghahanda ng ating mga sarili ay babasahin natin ang Samuel 7 buo. Ang kasunduan ng Diyos kay David. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Ang tahanan ko yari sa Cedar. Samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo." Ngunit ng gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, "Pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan, kahit lagi akong kasama ng Israel. Wala akong sinabing anuman sa sinumang pinuno tungkol sa tahanang Cedar na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng isang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Isinaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, Panginoong Yahweh. Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin. O Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Wala na akong masasabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Ayon sa inyong pangako, niloob ninyong maging dakila ang inyong lingkod. Napakadakila mo, O Panginoong Yahweh, wala pa kaming nababalitaang Diyos na tulad ninyo. Ikaw lamang ang Diyos. Walang bansang maitutulad sa Israel.
Ito'y hinango ninyo sa pagkaalipin upang maging inyong bayan. Ito lamang ang bansang pinagpakitaan ninyo ng mga kakilakilabot at dakilang bagay para sila'y matulungan. Itinaboy ninyo ang ibang mga bansa at inalis ang kanilang mga Diyos-Diyosan pagdating nila. Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman. At kayo po ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoon, Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyaang sambahayan para rangalan ang inyong pangalan ng lahat ng bansa at sasabihin nila si Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambahayan ni David na inyong lingkod. Yahweh, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo ang sa Israel ang aking angkan. Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayon, pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito. Kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Purihin ng Diyos. Amen. Yan ang pangakong hindi nabali at natupad nga po sa ating Panginoong Jesus. Glory, glory, glory to your name. Hallelujah. So, tayo ba'y aawit? Tayo po ay umawit. Tayo po ay umawit. Praise the name of the Lord. Glory to God. Yan, tayo na umawit. Bena, aawit ka na nakaupo. Ayaw mo? Diyan, no, umupo ka. Oh, ito. Nahihilo siya. Hello. Ay, wala. Di pala nakakabit. Di bali, pagtsagaan nyo. Hindi ako ang nag-practice pero tayo sumamba. Praise the name of the Lord. Hallelujah. God is good. Tayo umawit. Ayan. Pagka tayo nawala sa tono, pasensyaan nyo. Dahil minamalat din po ako. Praise, Hello, praise. hello. Ano ba? Hello, hello. Yan, may basa. Glory. Men, Yan ba ang key natin? A? G, Ha? G. G? Umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa.
lumapit sa harap niya, umawit ng may tuwa, umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa. Hallelujah! Ulitin lang natin. Umawit sa kagalakan. Tayo lahat umawit. Hindi ako nag-chorus, sabi ko ulitin. Umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa. Yes, Lord! Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siya kusa. Lumapit sa harap niya, umawit ng may tuwa. Umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa. Si Yahweh ay papurihan, dapat na malaman. Saan na ba yun? Wala. Tayo ay kanyang lahat. Lahat ay dabilan sa kanyang Yahweh Diyos, dapat na malaman na. ayaw umandar eh. Pumasok sa kanyang templo na puso'y nagdiriwang. Umaawit ang pupuri sa ating Diyos na banal. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. At siya'y pasalamatan. Pumasok sa kanyang templo na puso'y nagdiriwang. Si Yahweh ating Diyos. Yan. Si Yahweh ating Diyos dapat na malaman. Tayo ay kanyang lahat ng nilalang. Lahat ang nilalang niya. David, si Yahweh ating Diyos dapat na malaman. Dinggin. Dinggin mo, tunog ng trompeta. Nagsasabi ng kaligtasan ng sandaigdigan. Di mo ba nalaman? Ito'y araw ng kaligtasan. Purihin ng Diyos at siya'y parangalan. Ito'y araw ng kaligtasan. Ito'y araw ng kaligtasan. Kay Yesu Cristo makakanta. Pinari niya ang kalungkutan, pinalaya sa kasalanan. Ito'y araw ng kaligtasan. Ano? Dinggin mo, tunog ng trompeta, nagsasabi ng kaligtasan sa sandaigdigan. Di mo ba nalalaman? Ito'y araw ng kaligtasan. Purihin ng Diyos at siya'y parangalan. Ito'y araw ng kagalingan. Ito'y araw ng kagalingan. Kay Yesu Cristo makakanta. Pinawi niya ang karamdaman, pinalaya sa masakitan. Ito'y araw ng kagalingan. Dinggin mo, tunog ng trompeta, nagsasabi ng kagalat. Ano ba? Ng sandaigdigan. Di mo ba nalalaman? Ito'y araw ng kaligtasan. Purihin ng Diyos at siya'y parangalan. Ito'y araw ng kagalakan. Ito'y araw ng kagalakan. Ito'y araw ng kagalakan. Kay Yesu Cristo makakanta.
Binawi niya ang kalungkutan, binalaya sa kasalanan. Ito yan. Ito'y araw ng kasalanan. Ito'y araw ng kasalanan. Kay Yesu Kristo makakamtan. Binawi niya ang kahirapan, binalaya sa mga utang. Ito'y araw ng kasalanan. Ito'y araw ng kagalingan. Ito'y araw ng kagalingan. Kay Yesu Kristo makakamtan. Binawi niya ang karamdaman, pinalaya sa kasakitan. Ito'y araw ng kagalingan. For the last time, ito'y araw ng kagalakan. Ito'y araw ng kagalakan. Kay Yesu Kristo makakamtan. Binawi niya ang kalungkutan, pinalaya sa kasalanan. Ito'y araw Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ingat, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ka, Ama. Salamat sa kaligtasan. Tambay ang pangalan mo, Ama. Thank you, Lord. Sa inyo lang kami nakaranas Praise your ng name, kagalakan. Lord. Tunay na Praise kagalakan. Tunay na Praise your kalayaan. name, Tunay na Lord. kagalingan. Hallelujah. Tunay na kasaganaan, Panginoon. Sa inyo lamang, O Diyos. Kaya sa inyo aming Praise you, papuri. Lord. Hallelujah. Sa inyo aming pagsamba. Sa inyo ang aming pag-ibig, pagmamahal. Aming pananampalataya sa inyo lamang, Panginoon. At aming pagtitiwala sa inyo lang Yes, namin Lord. Hallelujah. ilalaga, O Diyos. At sa aming pagpapatuloy sa umaga na to, nawa ang bawat isa ay tunay na sumamba, tunay na kapanalangin, tunay na makalapit sa trono ng iyong biyaya, na may pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name. Glory to your name. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Hintay na pangungusap mo. Pagising sa umaga, Naalala ka. Yes, Lord. nasasabig ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay manggagaling sa'yo. Sa umaga, Yes, Lord. pagising Sa umaga, naaalala ka. Nasasabig ang puso ko na makapiling ka. Umawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko gumawa ng kapangyarihan mo. Ayaw ko
magkukulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Yes, Lord. Yes, Lord. Kay buti-buti ng Panginoon sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri kita, dakilang Diyos, Panginoon. Tunay nga ikaw ng katulad, tunay nga ikaw ay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay nga ikaw ang katulad, tunay nga ikaw ay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay nga ikaw ay walang katulad, tunay nga ikaw ay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay nga ikaw ay walang katulad, tunay nga ikaw ay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay nga ikaw ay walang katulad, tunay nga ikaw ay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. 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 Purihin ka na sa dakilang pag-ibig. Purihin ka na sa dakilang pag-ibig. Salamat o Hindi nagbabago. Salamat, Panginoon. Hindi nagbabago. Purihin ka, O Diyos. Hindi nagwawakas na pag-ibig. Purihin ka, Lord. Sa inyo lahat ang papuri pagsamba. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos. Ang iyong pag-ibig kailanman din nagbabago. Sa buhay ni David, makita Praise you, namin, Lord Jesus. nagkasala at Hallelujah. nagkasala siya, O Diyos. Pero yung pangako mo, Hallelujah. ang iyong Thank you, Lord. tipanan, Thank you. ang iyong Yes, Lord. Yes, Lord. sinabi, Hallelujah. ng kanya sa trono, hindi siya mawala ng lahi. Oh, yes. Kahit na Lord. dinisiplina nyo siya, Panginoon, hindi nyo binawi. Sapagkat Yes, O tapat God. kayo, Panginoon. Thank you. Tapat kayo sa sumasamba. Tapat kayo sa sumasampalataya. Tapat kayo sa magtitiwala sa inyo, Ama. Yes, O God. Tapat kayo sa taong walang ibang dinodiyos kundi kayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to your name. Tunay nga, dakila, tunay na tapat, na magmahal, tunay na
Kayo ang aming Diyos. Tunay na kayo ang aming Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the name of the Lord. Glory to God in the highest. Holy, holy, holy. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah to the King of Kings, the Lord of Lords, the God of gods, the only God. Sila na bababasa na dabakila na. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, sambahin yung pangalan mo. Sambahin yung pangalan mo. Amahan nawa, Panginoon. Natagpuan mo kami, O Diyos, sa kasisiya. May kasalanan man kami, pakalinisin niyo kami, O Diyos. At nawa magtagpo tayo ngayon, Panginoon, makita ka namin, madanasan ka namin. At makita namin dakilang gawa mo, Ama, sa aming kalagitnaan at aming buhay at aming pamilya at aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Panahon na para magpuri, magpasalamat, magpatotoo. Kaya, I'll give you a chance to mapasaya natin ang ating Diyos na buhay. Purihin ng Diyos, maraming salamat po. Nagpasalamat ako kay Lord dahil hindi niya ako pinabayaan. Nandun kami sa Bisaya. No? Isa lang ako masabi doon, nakita kami nung dati kong kaaway. Kalaban ko sa datis trabaho. Taga-Bataan siya. Nagbakasyon siya doon. Ang alam alam ko na sa puso ko pa rin yung ano ko sa kanya dahil siniraan kasi ako noon eh. Pero nung pinatawag niya ako dahil magkita nga kami doon, okay naman sa kanya. Sabi ko, wag na natin balikan yung dati dahil wala na sa akin yun. Okay na, nag-usap kami. Dito siya katira sa Gin Power sa Bataan, sabi niya. Alam niya dito sa akin sa Montalban. Salamat ako na nag-ano siya sa kanyang negosyo. Sabi ko na maganda negosyo mo sa akin. Okay rin. Kumustahan kami lahat. Siguro mga 15 years bago kami nakita uli. Naglamanuhan kami, wala na kaming alitan sa sarili namin. Kasi yung mga kapatid din niya na sa Marikina katira yun. Parang galit din sa akin. Pero kita-kita kami doon. Thank you Lord, maraming salamat. Sabi ko sa kanya na wag mo lang, sabi niya sa akin, ano bang sakit mo? Kuya, hindi, parang kuya na rin niya ako. Tanda ko. Sabi ko, malabo na mata ko eh. Sabi niya, sabi ko, at saka may rheuma ako, sakit. Sabi niya, ganito gagawin mo para ano mo yung huwag ka naman pa-check up sa doktor. Sabi ko, galing din to. Hindi, ayaw na ng doktor. Parang to ibang reliyon to Sabi ganito ang ginawa ko dahil ako nabulag din ako dati. Nagkaroon katarate yung mata ko. Pag sabi niya sa akin, turo niya sa akin, sabi niya na try mo to kung papasa sa'yo. Pag sikat ng araw, alas 7, titikan mo yung wag kang pikit yung araw, yung bago tumaas ang tumaas. Wag kang pipikit. Mga 1 linggo mo gawin mo. Pag hindi mo na kaya, ipikit mo. Tapos, sabi ko, pabalik-balik na ako sa iyo, sa pa-check up, hindi na to. Pasalamat din ako, sabi, try ko nga to. Di ito na nga nangyari, Isang bisis, try ko sa pagkaunggising, kinabukasan, luwa-luwa yung mata ko eh. Sabi ng kapatid ko, anong ginagawa mo? Para kang nagdadasal sa sa araw.
Natatawa nga ako dun. Sabi, iba na yung religion mo ah. Para kang ano ah, yung tawag dito, na sumasamba sa araw eh. Sabi, hindi. Ano lang, try ko lang ito. Tinatawanan nga ako mga pinsan ko doon. Sige, nung hindi ka kinabukasan na, nung madaling salita, no? Yan nangyari. Hindi, 1 linggo ba din dyan eh. Sabi niya, kuya, sabi, kasi yung kapatid ko talaga tigas sa ulo. Sabi niya sa akin, kuya, yung religion mo, okay ba yan? sabi ko, sabi ko sa kanya, ang religion, di tinitingnan ng Lord yun. Ang importante na relasyon sa kanya. Sabi ko sa kanya. Yung ang palagi ko sinishare doon sa mga pamangkin ko, kay mga binata na rin eh. Mga hindi rin so ano, wala. Katoliko kasi yung mga ano, puro. Kasi isa lang masabi ko sa inyo, ang reliyon hindi ano lang yung group lang yun. Pero importante yung relasyon sa Diyos at saka may ginagawa ka na mabuti sa Kanya. Huwag kang ano, hindi ko naman pinagbabawal yun. No? Nasa iyo na yun. Kasi lang singgiro ka eh. Nasa iyo, ang Diyos na mag-ano basta maniwala, magtiwala ka na sa Kanya. Siya ang gagawa ng kaparanan no, para mabago ka. Ganito din ako dati. I-share ko rin sa inyo. Di ba dati, nagagalit kayo sa akin dahil sobrang siya nagdadrugs pa ako dito noon. Galit na galit ka sa akin dahil nagdadrugs ako. Ngayon, nabago ako ng Lord. Binagot niya ako. So, sa anong paraan? Ganito nga kasi, sabi niya, hindi man ako nagbabasa ng Biblia. Sabi, wag kahit hindi na magbasa ng Biblia, importante yung relasyon sa kanya. Kung may sambahan dito, may simbahan dito sa AG, kung ano malapit sa Kalbayo, mag-attend ka, magpaano sa pastor, magpa-counseling ka, sabi ko sa kanya. Dito na ngayon, 3 sila yung nakikinig sa akin noon. Basta bago ako umalis, ang panalangin, palagi ko yung manalangin sa gabi pagising, mapapanan mo, hindi basta ang puso niyo nagka-direkta kay Lord. Purihin ng Diyos, salamat po. Yun lang po na in-share ko sa kanila sa mga kapatid ko. Meron pa po ba? Praise the Lord. Next week ko na i-share yung aming conference doon sa Synergize, no? Masaya dahil ang conference namin na yun ay sa World Trade. Yan. Isa sa mga first class na hindi hotel yun, conference, convention center yun, no? Kaya may mga gathering. At ang naka-attend lang naman daw ay mga more or less 3,000. 3,000 kami na nag-gather doon. Hindi ko lang alam kung nadagdagan, hindi ko masyado. Pero ano naman, dynamic talaga siya, very powerful. Kaya pupuri kami sa Panginoon, ng mga pastor ay nagsama-sama doon. Kung tutusin ko sa 3,000 na attender, pagka nag-offering ng tigwa 100, meron na tayong 300,000. Di ba? Pambayad lang sa... Praise the Lord. At ang gaganda, ang gagaling ng mga, yung mga messages, ang gaganda ng mga messages. Kaya share ko sa inyo next, unti-unti ko share. So, sa ngayon po, ay meron pa bang magpasalamat sa Panginoon, yung mga graduate dyan? Pasalamat tayo, graduate si Raisa, no? Sa grade 12. Okay, noong nakaraan na dinig natin na graduate si Darl ng grade 12 at na step up pa siya ng grade 11 ba? Bena? May matawag doon? Accelerate. Yan. So may mga mighty deeds ang Lord ngayon sa atin. Meron pa po ba magpasalamat? Si Weng ata, dapat magpasalamat eh. Ha? Sister Weng. Pasalamat ka. Uy, insekto baka po. Thank you na po ako. True prayer. Ano yun? Medyo naputol-putol kapatid. May prayer? May prayer? Thank you na po ako sa kanya. True prayer.
Nag-thank you ka sa kanya through prayer. Apo. Apo. Ah, ibig ko sabihin, magpatotoo ka ngayon. Ayun lang po. Good morning po sa lahat. Ako'y nagpapasalamat po dahil madami pong biyaya na napagdaanan. Napasalamat po ako sa katalinuhan na ibinigay niya kay Chrissy, sa katatagan. Maraming hirap na dinanas si Chrissy sa pag-aaral, pero lagi siyang nandiyan. Lagi nagsusupport, nagbibigay ng wisdom. Same thing with math. Ayun po. Thank you, Lord. Praise the Sa Lord. katatagan niya, very resilient yung binibigay niya kay Chrissy na mga kaugalian. Yeah, praise the Lord. Okay. So, si Chrissy, graduate ba? Chrissy, Opo, grade 12 po. graduate ng grade 12. Praise the Lord. College pa lang po ngayong pasukan. Magkapareho pala sila ni Raisa. Magkaedad pala yung batang yan. Okay, salamat. Praise the Lord. Salamat, Weng. So, alam niyo po, pag may gumagraduate na bata sa atin, ang saya-saya natin, di ba? Mas lalo na ako, masaya ako kasi nung araw, hindi ako naging regular na estudyante ng high school at saka college eh. Puro irregular ako, pati sa masteral ata, irregular, hindi ko, pati sa Bible school, irregular ako eh. Kaya pag kami gumagraduate na bata na ganyan, nung nasisihan ako dahil ah, alam niyo naman, mahirap ka talaga sa buhay ngayon na mas lalo na kung hindi, yung mga lang ba, yung ordinary lang na paghahanap buhay, mapakahirap magpaaral. Ano po? Kaya, goodness ng Lord, greatness ng Lord, makapagpa-graduate tayo ng bata. Amen. Meron pa pasalamat? Okay. Sayang hindi naririnig yung ating tugtog pagka sa recording eh. Kasi hindi tayo, the Lord willing, makapagpa-rehistro na rin ako ng ating Zoom. Para sa live performance ay naririnig din yun. Kasi pagka hindi sa live performance, hindi po naririnig yung ating sa Zoom, yung ating music. Ang naririnig lang po ay yung salita. So, ibig sabihin, kumakanta ako ng a cappella. Walang tugtog yan. Yan, hindi ko alam ang tunog ng... Amen. So, ngayon po ang ating tutuloy na pag-aaral, Shani, pakiabot mo nga yung aking Bible, ay tungkol sa Samuel. No? Si Jesus, through the Bible and in the book of Samuel. Nung nakaraan po ay sa 1 Samuel tayo at napag-aralan natin na ang ating siguro mag-share na rin ako ng screen. Saan na ba yung aking lecture? Yan. So, yan po ang ating pinag-aralan nung nakaraan ay sa 1 Samuel, ang bida po doon si Samuel at si David. At ito pong si Samuel ay isa sa mga miracle baby ni Hannah dahil siya ay baog pero dahil sa pag-iyak niya sa Panginoon ay binigyan siya ng anak. At dahil binigyan siya ng anak, ipinangako, dinivote o inalay niya, dinedicate niya si Samuel sa Diyos. Kaya si Samuel lumaki siyang saserdote, judge, at judge ng Israel. Isa siya sa miracle baby. Nung nagsisinergize po kami na conference, ang isa sa mga hamon ay yung panganganak bilang Kristiyano. Na nahiyaman tayo sa ating sarili, gusto ko pa rin ipag-pray yun. Na itong church natin ay manganak
ang bawat isa sa inyo na mga Kristiyano ay mga anak ng mga kapwa Kristiyano. Meron kayong mashiran, meron kayong madala sa Panginoon. Hindi pa rin huli ang lahat. Lord willing, makakapagdala pa rin tayo. At salamat sa sharing ni Shani na hindi lang dapat ang pastor ang nag-prepare. At hindi rin lang dapat ang pastor ang nag-share, nag-evangelize, nag-disciple. Doon ang hamon talaga. Yung OHB ang hamon yan. Every family must be a disciple maker. Every family must be a church. Every family must be a disciple maker. Kaya kung di ko man makita yan sa kapanahunan ko ngayon na naglilingkod tayo sa Diyos, ay makita nawa ng Panginoon sa susunod na henerasyon. Kaya yun ang prayer ko doon. Isa yun sa mga prayer ko. Meron akong sinulat ng mga kung tawagin ng aking naririnig na devotion, God shot. What is your God shot today? Ano ba yung mga nakuha nyo na na-capture nyo, no? Sa mga mensahe. So, yan. At sumunod dyan, kalahati niyan ay nandun si David. Mula kay Saul, napunta kay David ang paghahari at si Saul ay isa sa mga nireject ng Lord na hari. At nagsimula kay David ulit yung pangako ng Diyos na darating ang binhi o darating ang talagang maglilid, talagang maghahari at talagang uupo, magluluklok dyan sa trono ni David. At yan ay si Jesus. So, mula kay Abraham patungo kay Jesus, si David yung pinakagitna, pinakatulay. Hindi si Saul. Kasi si Saul ay inireject siya ni Lord bilang hari. Dahil hindi siya marunong sumunod at magtiwala sa Panginoon. At dito sa 2 Samuel, dito si David, bagamat nakita natin na tao lang din siya, no? Ay nagkasala siya. Bagamat siya ay nagkasala at pinarusahan ng Diyos, hindi inalis ng Diyos yung pangako sa kanya na siya sa trono niya, sa lahi niya, sa dugo niya, ay darating ang talagang maghahari. Darating ang talagang gusto ng Diyos na maghari sa kalangitan at sa sankalupaan. Yan ngayon yung lahi ni David na si Jesus. Praise the name of the Lord. So, yung 2 Samuel na yan, sa chapter 7, yan yung binasa natin. No? Na gusto ni David na magbigay siya ng chapel o temple, no, para sa Lord. Pero sabi, sino ba naman ang magpapatayo ng chapel sa isang Diyos na katulad ko? Meron ba makapagpatayo? No? Siyempre, unless He allows it, hindi mangyayari yun. Pero ayaw niya si David dahil, wag na si David, sabi niya. Kasi ano yan ang kamay niyan ay puno ng dugo kasi sa giyera, no? Siya kasi ay hari ng mga giyera. Nung binigyan siya ng rest ni Lord, nag-iisip siya na bigyan niya ng magandang temple. Hindi na sa tent nakatira yung covenant, yung box, yung ang tawag diyan, yung Ark of the Covenant. No, yung arko, yung box ng 10 Commandments ni Lord, hindi na diyon sabi niya, ayaw niyo ko na diyan titira ang Ark of the Covenant. Bigyan natin ng magandang temple, no? Noong time na yun, parang hindi na bumababa ang presence ng Lord, no? Noong time na yun na nandyan sila. Sabi at dahil may mga propeta na. Sabi ni ng Diyos kay Nathan na siyang propeta nung araw. Sabihin mo kay David ganito. Huwag na siya ang magpatayo. Yung anak niya magpatayo. Pero meron siyang eternal kingdom. Ibigyan ko siya ng eternal kingdom. At yan nga yun through Jesus. So mapansin natin na napakaganda ng picture ni David dito. Sapagkat si David yung pinanggalingan ni Jesus. At bilang hari, siya din daw yung ginawang parang hari, no? Nakatulad ni Melchizedek, the righteous priest na inofera ni Abraham. So napakaganda ng story na to. Kaya lang pagdating daw sa 11, no, doon nasira yung kamada. Puro kaguluhan na, yun nangyari.
sa pagdating sa 11, dahil nga doon sa magandang dilag. Magandang dilag. Puso ko yung binihag. No? Nagkasala na si David. Sa dami ng asawa niya, nagkagusto pa rin siya sa iba. Madami na rin kasi siyang pinakasalan diyan eh. Di ba? Nakailan ba siya? Nakalima na ba o naka-anim? No? Pero nung nakita niya si Bathsheba, ang nakakatawa dito, siguro walang bubong yung banyo. Kaya nakita niya naliligo si Bathsheba. Ay makita niya, siyempre, natukso siya. Sabi niya, sino yung babaeng yun? Dahil alam niyo po yung, ano niya, yung kaharian niya, mataas siguro, no? Kasi alam niyo yung Jerusalem, paano yun eh, pataas. At doon sa tuktok, eh, mataas. Kaya kitang-kita niya yung mga nasa paligid niya na gano'n. At dahil isa sa commander niya, na magaling na commander ang asawa nun, nandun lang yung sa paligid-ligid ng, ano, bahay ng hari. So nakita niya, si Bathsheba, pinakuha niya at sinipingan niya. Doon nagsimula yung kasalanan at pilianuhan pa niyang mapatay sa gera yung asawa at pagkatapos ay kinupkop na niya si Bathsheba. Anyway, yun ay story about David. Ang mahalaga doon, yung bago mag-11, 1 to 10, yun yung story, the perfect kingdom, perfect kingship niya, and righteous kingship ni David. At yun ang picture ng kingship ni Jesus. No? Laging panalo. Walang talo. Kay Jesus, walang talo. Hello? Laging panalo. Sa bawat laban, laging panalo. Siya yung ideal king. No? Eh sabi dito, in spite of David's sin, he remains a man after his own heart. Nanatili siyang tao o na nasa puso ng Diyos. No? Because of his responsive and faithful attitude toward God. Siya yung isang tao o hari na hindi nag-entertain sa idolatry kahit na nag-asawa siya. Hindi katulad si Solomon. Si Solomon na kanyang anak ay nag-entertain ng idolatry. Kasi yung mga asawa niya ay yung mga idolatrous. At hindi niya ito nahikayat magsamba sa Diyos, na tunay na Diyos. Kundi hinayaan niya na magkaroon din ng kanya-kanyang temple yung mga asawa niya at doon mag-worship. At nakiki-worship din siya. Isa rin yun sa pitfalls ni Solomon na sumunod naman kay David. Diyan din, siguro, matitake din natin yan sa susunod na mga pag-aaral sa hari. No? So dito, he failed in his personal life but he never flags in his relationship with the Lord. Bagamat daw nag-fail siya sa kanyang sa personal life niya, siguro sa kanyang sabihin na natin sa love life niya. Pero yung relationship niya kay Lord, never yon nagbago. Never yon nag-iba. Sa pagsamba niya, hindi siya sumasamba sa iba. Sa pananampalataya niya, wala siya ibang sinasampalatayanan. Si Lord pa din. Kahit na siya ay nagkasala. So, na tao lang, siyempre, may pagkakataon na tayo ay nadudulas, no? May pagkakataon na tayo ay humihina at natutokso. No? Pero, ang mahalaga, makip natin yung relationship natin kay Lord. At pag lalo tayong gusto nating magamit ng gusto, yung fellowship natin kay Lord, lalong dapat hindi nasisira. Sino si David pa diyan? Si David pinakilala pa sa istorya ng 2 Samuel. Ito daw po, 1 and 2 Samuel, na isulat daw to around 900 plus years BC. No? Alam niyo po, pag nagbibilang tayo ng taon, papunta kay Jesus, paatras ang bilang. Hindi pa forward, no? Paatras. Kaya ang taon nila na nasulat daw tong 2 Samuel at 1 Samuel about 931 BC, yung pagkamatay ni Solomon. So 900 BC. So about more or less 1,000 before Christ nangyari ang mga paghahari ni David at saka ni Solomon. So dyan, 100 years.
Sumunod, David is a true servant of Yahweh. No? Siya ay tunay na lingkod ni Yahweh. Kaya mapapansin natin dito na talagang napaka-obedient niya sa law. Masunurin siya sa kautusan. At sabi, siya daw ay ideal king. Wow, praise the Lord. Kaya kung meron po tayong ipapanalangin na maghahari o magpresidente sa ating sa ang ilaman natin sa panalangin, naway maging katulad ni David. Saan? Sa justice, sa hustisya. Saan pa? Sa wisdom, sa karunungan. Pangatlo, sa integrity. Ibig sabihin, buo ang pagkatao, hindi nababayaran. Hindi natatakot. O, ibig sabihin, hindi na nakukuha sa pressure. Hindi kayang takutin. No? Yan yung integrity. Hindi nababayaran at hindi natatakot. Kasi pagka sa minsan yung pong ating influence, minsan ginagamit yung pera. Pag naman hindi nadadaan sa pera, sa pananakot. Yan po ang talagang mahirap. Pero kung ikaw ay may integridad na tao, mamatay kung mamatay. Ganun talaga. Kesa, kasi ganito yan eh. Bibigyan ka ng pera. Pagka hindi mo tinanggap, ganun ka naman. Anong gusto mo? Pera o ganun? Two undesirable option or no? Hindi mo malaman. Mahirap yun, di ba? Misal na kung may pamilya ka. Merong courage. Sabi nga ni at higit sa lahat, meron compassion. Ang sabi ng pinalitan ni Bongbong, pinalitan niyan si Duterte. Ang sabi? Tapang at malasakit. Yan. Courage and compassion. Kaya lang, dapat meron ding integrity, wisdom, and justice. Kasi siya, ang justice daw niya ay, ano yung justice niya? Anong tawag doon sa justice niya? Extrajudicial. Ibig sabihin, hindi dumaan sa hustisya, pinatay na. Sinentensyahan na, pinatay niya. Kaya siya, dinidemanda siya ng EJK, extrajudicial killing. Pero ang tunay na karakter na isang king, at katulad ni Jesus, kahit ngayon, masasabi natin, si Jesus is a God of justice. Hindi siya yung nagtotolerate ng sin. Talagang papaluin at papaluin ka niya. Mayroong pagpapalo. At siyempre, siya yung personified sa Proverbs na wisdom. Siya din yun. Kaya kapag kay kinakasihan ng Diyos, meron ka talagang wisdom. At dapat meron kang integrity. Dapat buo ang loob mo. Buo ang pagkatao mo. Buo ang pananampalataya mo. Buo ang pagsunod mo. Buo ang pagsamba mo. Buo ka. Hindi ka yun. Kalahati. Anyway, wala daw yung ano. Ano ba yung sabi doon? Nalimutan ko yung sabi doon sa ano eh. Yung term na yun. So, umupo siya sa trono ni Melchizedek. Kasi sabi niya, nung panahon na yun, binigyan na siya ni Lord ng peace. Diba? At si Melchizedek ay hari ng Salem. Hari siya ng kapayapaan. He is the God of peace. At yan si Yahweh. God of peace shall sure crush Satan. Siya yung tinatawag na righteous king. Yan. Matuwid. Bigla na lang yan lumitaw sa Bible. Hindi na yung kinuwento kung saan galing. Kaya yung sabi ng tao, para siya si Jesus, di rin alam ng tao kung saan siya galing. Although tayo, alam na natin na galing siya sa Diyos. Kasi from the beginning,
From Genesis to Revelation, Jesus is there. Jesus is being a part of it. And Jesus is the center of that book. From Genesis to Revelation. David is the standard by which all subsequent kings are measured. Siya yung naging pamantayan, si David. Kung anong klaseng hari dapat, katulad ni David. Yan, pamantayan. Righteous king, a king with that holds or that parang dito, upholds justice, wisdom, integrity, courage, and compassion. Mahabagin. At he foreshadows the coming king. He foreshadows the coming king. No? Saan daw nakita yon? Seen in the important covenant which makes with him, which God makes with him. Yun yung sa 7. Ano yung sabi sa 7? Sabi doon, bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang taong marahas na malipin. No? Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, ako si Yahweh ay nasasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayanan. Sampahayan. Yan yung pangako ni Yahweh kay David. No. Kaya yung kingdom ni Jesus, walang walang pagkatalo naman. Pero matatalo sa kingdom ni Jesus? Wala. At wala pa ang talagang kanyang physical kingdom. Yung iba pong tao nagtuturo na hindi na darating si Jesus kasi dumating na. No? So, hindi na nila tatapusin yung revelation. Tapos na sa kanila ang revelation. Hindi pa po natatapos ang revelation. Darating pa po si Jesus physically. Kasama tayong mga na-rapture, Lord willing. Mga taong namatay kay Kristo at mga taong na-rapture. Bababa si Kristo, nakasama sila. Sila yung magiging mga head of state. Sila yung mga magiging commander. Kasama tayo dyan. Amen? Kasama tayo dyan? That's siya ni Boy. So, sumunod ay promised eternal kingdom. Yan. Siya yung pinangakuha. Si David, siya yung pinakakuha ng eternal kingdom, throne and seed. Later on, given to Christ. Pinamana daw kay Kristo. Pero basically, kay Kristo naman talaga yun, di ba? At sabi dyan sa Lucas 1:32, basahin nga natin yan. Yan. Sabi dito, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Yan yung sinabi ng anghel kay kanino? Sino kausap dyan? Kay Maria. Diba? Kaya yun, nakita niyo yung relation? 900 years ago, sinabi niya na to, sa lahi mo, David, ito ang maghahari. At dumating nga si Jesus. Yan ang connection. Pero mo, kahit gaano ka layo yan, yung connection talaga na sinabi ng Panginoon, yung kanyang pangako, talagang nakatahi yan. Nakatahi from Genesis to Revelation, nakatahi yung plano niya, no? Sa pagdating ng Mesiyas. From Genesis to Revelation. Wow, hallelujah. Glory to God. Kaya nga, Jesus never fails. Hindi siya talaga magkukulang, hindi siya hindi siya bibigo sa atin. Hindi siya bibigo, hindi kanya bibiguin. No? He is the promised seed of David doon sa kingdom niya. Dito, nung sinabi niya dito kay Maria, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak na isang sanggulang laki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak
ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghari ay walang katapusan. Nandun yan sa 2 Samuel chapter 7. Galing naman, no? 930 years ago, sinabi na yan ng Diyos. Wow, ganun kadakila. Kaya nga yung buhay natin, bawat buhay natin, planado yan ng Diyos. Naniniwala ba kayo dyan? Mag-anak ka ng Diyos, planado ng Diyos yan. Kasi anak ka ng Diyos. Pero pag hindi ka anak ng Diyos, hindi kasama yun, hindi kasama. Pero alam mo, kahit hindi mga born again, di ba, sinasabi rin nila yan na, hindi, kung yun na talaga itinakda ng Diyos, yun ang tinakda ng Diyos, okay. Naniniwala sila sa ganun. Pero, hindi mangyayari yun hanggat wala sila sa Panginoong Jesus. Nandun lang, mabubuo lang yung plano ng Diyos sa buhay mo kapag nasa Panginoong Jesus ka. Habang wala ka sa Panginoong Jesus, bahala ka sa buhay mo. Pero ino-offer pa rin yan. Ino-offer pa rin ni Lord na baka sakali manampalataya ka. Yung ino-offer ni Lord yan. The offer of the eternal life and salvation still stands to everyone. Ang offer niya, yung mga ibang mga nagtitinda, di ba, may mga special offer? Merong beginning and end yan eh. May special offer ngayon. Pero yung special offer ng Lord never ends. It stands from beginning to end. From Genesis to Revelation, and that is the Messiah. Yan ang offer niya sa atin, yan ang special offer niya. Maniwala ka o hindi, tanggapin mo o hindi. Yan. Oo. Walang sapilitan. Pero it stands forever yung special offer ni Lord sa atin lahat. So He has the promised eternal kingdom. Yan, kita natin. Ang kingdom niya, it will last forever and ever. Sabi niya, walang katapusan. Ang kanyang paghari ay walang katapusan. So yung paghari ni David sa lahi niya, wala nang katapusan kasi ang lahi niya si Jesus. Pero kung hindi si Jesus naging kalahi niya, wala. May katapusan yun. So the promise of permanent dynasty is fulfilled in Christ. Alam mo po, siya lang ang magkaroon ng permanent or single dynasty. Ewan ko lang ang England Kasi itong si Jesus, talaga yung lahi niya, isa lang yan mula kay Abraham patungo sa kanya. Wala nang ibang lahi. Walang putol. Pero yung kabilang kingdom ng Israel, kasi di ba nahati ang panahon, northern and southern, yung dalawang kingdom ni Joseph at saka dalawang lahi ni Jose at ni Benjamin, napunta sa Judah. Kung tawagin ay Judah. Kaya yung lahi ni David, lahi ni Jesus, ay napatuloy sa kingdom ng Judah. Southern kingdom. Tapos yung northern kingdom ng 10 lahi o 10 tribo, ang tawag dyan yung northern kingdom, 9 dynasty daw yan. Palit-palit ng lahi. Nagkaroon ng 9 na lahi. Iba-iba. Kasi magulo eh. Pero yung sinabi ni Lord, na hindi ko dyan pawawalan ng lahi mo na uupo sa trono na yan. Natupad yun kay Jesus. Mula doon hanggang ngayon, hindi nagkaroon ng ibang lahi, kundi yung lahi ni Jesus na nagsimula sa lahi ni Abraham, napunta kay David at napunta naman kay Jesus. Yung mga generation gap na yan. 2,000 years, 1,000 years, bago dumating si Jesus. So 2,000 years, panahon ni Abraham, 1,000 years, panahon ni David, hanggang sa dumating si Jesus. At 2,000 years sa panahon natin ngayon. Still, we acknowledge the kingship of one and only one King of Kings, Lord of Lords. Sino yun? Si Jesus. Amen po ba? So pagdating doon, so alam natin yan, may permanent dynasty and that is fulfilled in the Son. Tingnan natin yan sa Matthew 21 daw. Matthew 21. Tingnan natin, basahin natin.
So sabi dito, sa verse 9, nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Oh, nirecognize, no? Ng mga crowd, ano? Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. Oh, purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Hallelujah. Ano yun eh? Awit ng mga, ano ba yung nauso? Papuri, papuri songs. Papuri songs. So, yun. So, praise the Lord. Hallelujah. We bow down to our King of Kings. Ang ganda ng awit na naawit namin doon, yung Holy Forever. It is about Jesus. Si Jesus yun. Holy Forever. No? Dito daw po, ang susing katotohanan sa 2 Samuel, gusto ko lang i-share, ay katulad din daw ng key truth sa Deuteronomy. Ano daw po yon? Obedience brings blessing. And disobedience brings judgment. Sabihin niyo sa sarili niyo yan. Obedience brings blessing and disobedience brings judgment. Yan ang nangyari kay Saul and kay David. Yan sila pinag-iba. Si Saul, never na never mo makikitaan talaga ng pananampalataya sa Panginoon. Napaka-anong tao. Meron talagang taong ganun, di ba? Ang layo talaga sa Diyos. Yung wala man lang talagang kapuso-puso na mananampalataya tumawag sa Diyos. Wala talagang kapuso-puso. Talaga namuhay lang siya sa sarili lang niya. Bahala na bukas, bahala na. Wala man lang yung paghahanap sa Diyos. Wala man lang yung pagsisik siya sa Diyos. Lord, wala man lang. No? Grabe. Kaya, rejected. Praise the Lord. So, anyway, susunod po nating pag-aralan, nawa mabasa nyo yung 1st and 2nd Kings. At napakagandang story. Kung hindi nyo talaga nasimulan din yung story, basahin nyo po. Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, tapos 1st and 2nd Kings. Napakagandang story po. History ng Israel. At makikita nyo, mabibless kayo sa plano ng Lord. Isla na kung iisipin nyo, kayo ay nasa mga kamay ng Diyos. Isipin nyo yung plano ng Panginoon. Amen po. So, glory to God. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Siya lang daw po ang nag-iisang hari ng mga hari, ang ating Panginoong Jesus. Tayo manalangin. Father, we honor you. We give you glory, O Lord. Thank you for your greatness, for the greatness of your plans, the plan of salvation towards Jesus at through Jesus. Salamat po, Panginoon. Patuloy namin tinitignan si Jesus sa lahat ng aklat ng Biblia na ito. We are trying to see Jesus. We are trying to magnify Jesus. To see Jesus more and more. In the life of these kings, in the life of other people, dito na biblical na mga story, mga characters, O Lord. Talagang si Jesus nariyan. Makikita. Kaya kung sino man na hindi kumikilala kay Jesus, mangmang siya. Kawawa siya. Nawa, Panginoon, makita nila si Jesus. Hindi lang sa Biblia na ito, kundi sa buhay namin, sa buhay ng bawat isama. Hindi lang namin makilala si Jesus, kundi mapakilala din namin siya sa mga tao sa paligid, sa mga aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahayan, sa lahat ng aming nakakasalamuha. Let Jesus be known in and through our lives, O Father in heaven. And this is our prayer. Sapagkat yun din naman ang nilalaman ng iyong salita para makilala si Jesus. Mula Genesis hanggang Revelation, makilala si Jesus. Tangi-tanging aming ikaliligtas
at tagapagligtas. Salamat, sambahin ang pangalan mo, purihin ka. Salamat sa magandang umaga, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, namin dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Diyos sa papuri, salamat. Handa natin sarili sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Ang banal na Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa oras na ito. Sinamahan niyo kami sa aming pagpupuri sa iyo sa oras nito, Panginoon. Salamat sa pagtatapos, Panginoon, na ito amin tinataas sa inyo. Kasama ka namin saan man kami naroon. Ikaw ang aming gabay, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa aming papurit pasalamat, paghandog pa sa iyo, Panginoon. Nangagaling sa iyong puso, Panginoon. Salamat. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang amin galing sa puso ng pagpapasalamat sa iyo. Purihin ka. Salamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi dun sa Energize, lagi meron tinatawag na pastor na magcha-challenge to give. Sabi, nagkaroon tuloy ng problema. Paano i-challenge yung mga pastor magbigay? Challenge to give. Praise the Lord. Huwag natin kalimutan. Sabi nga ng Lord kung kaya niyo magbigay na higit sa inyong kakayanan, mahirap din yun. So tayo po ngayon ay manalangin na para sa ating pastoral prayer. Meron po tayong dapat ipanalangin. Ito na po ang panahon na inyong dapat ipanalangin. Hallelujah. Lord, you are an answering God. Hindi po yan nagbabago sa aming puso at isip. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga dalangin. Kaya po, kung ano man po ang hinaharap ng bawat isa, kung ano man po ang pangailangan ng bawat isa, kung ano po ang naranasan ng bawat isa, kung ano man po, Diyos, ang meron ng bawat isa, kami po ay naniniklohod sa inyo. Dinadala namin to sa paanan ng trono na yung biyaya at alam mo ang tugon sa bawat isa na yan. Sa bawat meron, sa bawat kawalan, at sa bawat hamon, sa bawat, o Diyos, problema, sa bawat Panginoon na kahirapan, kagipitan, sa bawat Panginoon na kaguluhan, o Diyos, meron kang katugunan sa aming lahat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ni Jesus na siyang pinakalisensya namin kung bakit tinutugunan nyo ang aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus na siyang sabi nga, the Amen of your promises. Siya yung katugunan ng lahat ng ngayong pangako. Salamat po. Purihin, sambahin pangalan mo. Ibutin mo ang bawat isa, Ama. Salamat sa mga graduate at ngayon ay magpapa-enroll na naman. O Lord, minsan na pag tinignan namin forward, parang mahirap gawin. Pero pag tinignan namin backward, lagi naman nangyayari. Natutupad. Natutulungan nyo naman ang bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay hindi manghinawa, tumawag sa inyo, Ama. Makagawa man sila na hindi tama, tatawag at tatawag, magpupurit, magpapasalamat at magtitiwala pa rin sila sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At
Nawa, Panginoon, ang pagsunod namin sa inyo, O Diyos, ay maging matatag, maging matibay sa magitan ng banal na Espiritu na pinagkaloob niyo sa amin lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. We give you glory. Hallelujah. Thank you. Thank you for answering all our prayers today and even for tomorrow. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At humingi tayo ng dakilang basbas ng Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, na aming Ama na si Yahweh, may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang ang bawat sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat siya lang ang tanging binigay niyo para tumubos sa amin sa kasalanan at sa banal na Espiritu na siyang magtatawid sa atin, sa amin, sa mundo na ito patungo sa inyong kaharian bilang ating kaibigan, tanging kasama, kalakasan at kapangyarihan. Salamat po, binasbasan niyo kami ng iyong dakilang gawa, dakilang presensya, dakilang kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. A picture po, documentation.